Ganda naman ang ano nito. Filter na to. Nakakaganda. Hi po sa lahat ng OFW. Nakatulong na gaya ko. Lalong-lalo na dyan sa Saudi Arabia. Hello po sa ating lahat. Dito na po yung Inday nyo. Sino po naka-experience dyan ng pinapadlock ng amo? Ako actually 11 years na ako dito sa amo ko. Medyo matagal-tagal na pero kada 2 taon umuwi naman ako ng Pilipinas para magbakasyon. Ang masishare ko lang ako sa unang kontrata ko dito, ang medyo sa akin, hindi masyadong bad experience kasi sino po bang naka-experience dyan na pinapadlock ng amo pag umaalis? Ako, na-experience ko yan. Nakakalungkot na ganun ang ginagawa nila dati. Iiwanan nila ako sa umaga, buong araw, gabi hanggang mag-uumaga na. Saka sila uuwi, nakapadlock yung pinto. Kasi yung kwarto ko po is nasa second floor. Nandito sila sa first floor. So, pag pinapadlock nila yung pintuan, swerte na lang may CR dito sa loob ng bahay. Doon ako nagsi-CR pag padlock yung yung pinto. Ayun, uuwi sila ng halos mag-uumaga na. Sarado yung main door, hindi ka makakalabas. Ikot ka lang ng ikot sa buong bahay, maglilinis. Tiniis ko yun hanggang 2 taon. Hindi ako kumibo. Iniisip ko na lang, ito yung klase ng trabahong pinasukan ko. Titiisin ko to para sa pamilya ko. Sa yung sahod naman, on time naman sila nagbibigay. Hindi naman nila ako sinasaktan. Kumakain ako ng saktong-sakto. Kung anong pagkain nila, pagkain ko din. Although pwede ako magluto pero hindi ko ginawa kasi nahihiya na lang din ako kasi may pagkain naman. Hindi naman ako choosy sa pagkain. Pasensya nga pala doon sa yung pagtatagalog ko. Bulol ko minsan kasi Bisaya ako. Mas kung magbisaya kaysa magtagalog. Tinry ko na lang talaga itagalog to para mas maintindihan ng mga ibang Pilipino dyan para magkaintindihan tayo. Yun, sawa ng Diyos, nung natapos yung kontrata na yon, yung pagkabalik ko na, tinry na nila yung pinto, nakabukas na, tas nag-iiwan na sila ng susi dyan sa pinto mismo. Tas pwede na ako makalabas-labas, hatid sundo sa alaga ko, medyo maluwag na sila sa akin. Hanggang umabot ako sa taon na ito, 11 years. Yung alaga ko dati is 2 pa, babae at lalaki. Yung panganay is babae, 5 taon noon. At saka yung sumunod na lalaki is 2.5 years. Ngayon, mga dalagat binata na. Tas nung nagka-pandemic, nagdagdag ng 2 batang babae. Maliit, magkasunod na taon. Okay lang. Kasi sila, pag may ginagawa naman ako, nagluluto or naglilinis, namamlansya, sila ang nagbabantay. Hindi naman kasunod-sunod yung bata. Tas pag kumakain ako, kinukuha nila yung bata para hindi ako maidisturbo. Tas pag sa hapon, pagkatapos lahat ng gawain ko, pwede ako umakyat sa kwarto ko. Mga 1 oras para magpahinga, tas balik ulit. Malungkot ang buhay ng isang OFW. Kaya lahat ng pamilya dyan sa Pilipinas,
isipin nyo man sana kahit kumustahin man lang yung mga mahal nyo sa buhay na malayo sa inyo. Lalong-lalo na dito sa abroad, sa mga katulong na gaya ko. Malungkot ang buhay na maging isang OFW at isang katulong pa ang nakuhang trabaho. Sa umaga, ako is alas 5 pa lang ng umaga gising na ako. Kasi yung mga alaga ko estudyante akong nag-prepare ng mga lunchbox nila, mga pagkain, dalhin para sa school. Tas buong araw na ako niyan hanggang gabi, mga 9 or 10. Swerte ko na lang kung nakapagpahinga ako ng 2 hours, alas 9. Yun, ang pahinga ko lang, yung tulog na lang talaga sa gabi. Yun lang ang experience ko dito. Hindi naman sila hindi sila abusado. Hindi rin sila palasigaw. Oo, mga palautos talaga sila, oo. Pero carry na. Katulong ka eh. Alam nga naman hindi uutusan, di ba? Yun, napakabait lang talaga kayo sa amo nyo. Kasi sila pag nakita nila na porsigido ka sa trabaho mo, minamahal mo yung mga bata, inalagaan mo mabuti, tinatrato mo ng tama, na parang anak mo na din. Yung amo mo mismo mag-a-adjust para sa'yo, para hindi ka yung bang ma-feel mo na parang miyembro ka na lang din ng pamilya, na hindi mo iisipin na mababa ka sa kanila. Tratuhin ka rin nila ng tama. Pag ikaw mismo is mahal mo yung trabaho mo. Mahalin yung trabaho nyo kahit ganito lang ang klase na trabaho nakuha natin. Taas noo tayo na na mahalin yan. Kasi mataas ang sahod kahit katulong tayo dito. Yun lang. Hanggang sa muli. God bless po sa ating lahat. Ingat po tayo lagi.